Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, LTFRB inanunsyo ang pagbubukas na aplikasyon para sa special permit na mga bus sa Semana Santa. Mas mahabang oras ng pagboto, planong ipatupad sa 2025 elections. Paglilinis at inspeksyon sa NAIA, isasagawa alinsunod sa direktiba ng MIAA. Philippine Navy, hinuli ang isang bangkang lulan ang 28 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Davao Occidental. BI, hinarang sa NAIA ang 2 taong nagpapanggap na mag-asawa dahil sa trafficking. PNP, inaresto ang estudyanteng umano'y tulak sa isang bypass operation. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Gayong papalapit na ang Semana Santa, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagbubukas sa tanggapan ng mga aplikasyon sa Special Permits o SP ng mga babiyahing bus. Mangyaring ihanda lamang ang mga kinakailangang papeles gaya ng kasalukuyang LTO-ORCR, Valid Personal Passenger Accident Insurance, at Board Resolution naman o Secretary's Certificate of Authorized Signatory para sa judicial entity. Layunin ng LTFRB na masigurong mayroong sapat na bus na masasakyan ang bawat biyahero sa papalapit na Holy Week. Planong ipatupad ng Commission on Elections o COMELEC ang mas mahabang oras ng pagboto ng mga botante sa midterm election sa susunod na taon. Mula sa dating alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, magsisimula ang botohan mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, layo nito na mas marami pang botante ang makaboto. Nagpaalala ang National Water Resources Board sa inaasahang rotational water interruptions sa Kamaynilaan. Mula sa 50 cubic meters per second ngayong Marso, bababa ito sa 46 hanggang 48 cubic meters per second sa Abril at Mayo. Ito ay kasunod ng mga naitalang pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat Dam, kung kaya't hinahikayat ang publiko na magtipid ng tubig upang makatulong na mapanatili ang supply ng tubig ng Angat Dam. Malugod na ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR ang pagdating sa bansa ng supply ng mga spare parts para sa tren ng MRT3. Ang 160 perasong spare na gulong ay dumaan sa inspeksyon kung saan isinagawa rin ang palagiang pagsusuri sa mga gulong ng tren upang matukoy ang mga dapat na palitan. Sa pagdating ng mga spare ng gulong ay makakatulong ito upang mapabuti ang kalidad ng mga tren. Buhat ng pagkabahala ng ilang ahensya ng gobyerno hinggil sa aberya at panganib sa paglaganap ng mga e-vehicles sa mga national roads sa Metro Manila, inaprubahan na ng MMDA ang regulasyong magbabawal sa mga ito na dumaan sa nasabing kalsada. Ang kabuuang detalye kay Princess Castro. Aprobado na ng Metro Manila Council at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang resolusyon na layong ipagbawal ang paggamit ng mga pangunahing daanan para sa ilang uri ng transportasyon at iba pang uri ng conveniences. Ito ay alinsunod sa kamakailang pagkabahala ng MMDA kasama ng iba pang ahensya ng gobyerno at ilang pamahalaang lungsod sa Metro Manila hinggil sa pagdami ng mga electronic vehicle na dumadaan sa national roads. Sa MMDA Regulation No. 24-2022 Series of 2024, ang pagtawid sa mga e-vehicle tulad ng e-bikes at e-trikes, gayon din ang mga tricycle, pedicabs at pushcarts sa national roads, circumferential at radial roads sa metro ay mariin na ipinagbabawal. Ang mga sumusunod na kalsadang hindi maaaring daanan ng mga nabanggit na uri ng sasakyan ay nakatala sa inyong mga screen.
Para sa mga lalabag, magkakaroon ng 2,500 pisong multa at pagpresenta ng driver's license anumang uri ng sasakyan ng gamit. Sino man ang hindi magpapakita ng kanilang lisensya ay sasailalim sa pagkakakulong ng kani-kanilang mga sasakyan. Ayon kay MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes, ang resolusyon ay ipinasa alang-alang sa kaligtasan hindi lamang ng mga gumagamit ng e-vehicle kundi ng iba pang mga motorista. Dagdag pa niya, hindi naman anya totally banned ang mga e-vehicle, bagkus ay nais lamang nilang mapaigting ang seguridad sa mga kalsada, gayong isa ang mga sasakyang ito sa nagiging dahilan ng pagbigat ng daloy ng trapiko at ilang aksidente. Kaugnay nito, ang regulasyon ay nakatakdang ipatupad sa Abril kasunod ng kampanya ng impormasyon at kamalayan. Samantala, ang bawat unit ng lokal na pamahalaan ng Metro Manila ay gagawa ng kani-kanilang mga ordinansa para sa sekundarya at iba pang mga panloob na kalsada sa ilalim na kanilang nasasakupan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa patuloy na epekto ng El Nino sa bansa, iminungkahi ng Task Force El Nino sa mga local government unit na magdeklara ng state of calamity sa kanilang lugar kung sakaling sila ay lubha ng makaranas ng matinding tagtuyot. Ito ay upang matulungan ang mga apektadong sakahan at lokal na pamahalaan ng karagdagang pondo mula sa Quick Response Fund na kanilang magagamit para sa rehabilitasyon ng kanilang agricultural land at additional farm inputs. Ang paliwanag na ito ay mula kay Presidential Communication Office Assistant Secretary Joey Villarama, kung saan ayon pa sa kanya, ang pagdedeklara ng lugar ay makakapagdulot ng mekanismo upang magbigay ng tulong ang gobyerno. Nagpatuloy ang trough ng low pressure area sa Davao Region kung saan posibleng makaranas ng flash floods at landslide. Maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan naman sa Aurora, bunsod ng Amihan. At bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mahinang mga pag-ulan sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Luzon at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Kamara tinalakay ang panukalang batas na magkaroon ng libreng assessment fee ang mga SHS TVL graduates. Philippine Coast Guard nakuha na muli ang full access sa Facebook page ng ahensya. Paglilinis at inspeksyon sa NAIA isasagawa alinsunod sa direktiba ng MIAA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang matulungan na maparami ang oportunidad na magbukas sa mga senior high school graduates sa ilalim ng technical vocational track, isinusulong ang panukalang magkaroon ng pondo para sa libreng assessment fee at test the national certification ng mga graduate. Narito si Princess Castro para sa balita. Pinangunahan ni Pasig City Representative at Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture Roman Romulo ang deliberasyon sa House Bill No. 8242. Layo ng panukalang batas na ito na magkaroon ng libreng assessment fees ang mga senior high school student na graduate sa ilalim ng technical vocational track, kabilang na ang libreng pag-i-issue ng national certifications mula sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kaugnay nito ay una nang isinulong ni Senator Sherwin Gatchalian ang kahalintulad na batas sa ilalim ng Proposed Senate Resolution No. 935 na layong suriin ang kahandaan ng Department of Education at TESDA na ipatupad ang programa na magpopondo sa assessment at certification ng mga nasabing estudyante.
Ito ay bunsod ng mababang certification rates na naitala noong school year 2019 to 2021 kung saan hindi kayang tustusan ng karamihan sa mga mag-aaral ang NC assessment na umaabot sa halagang humigit kumulang 1,000 piso kada isang estudyante. Ang pondong gagamitin ay mula sa 2024 General Appropriations Act na nagkakahalaga ng 438.16 million pesos na ilalaan sa pondo ng TESDA Regulatory Program. Samantala, sa naganap na pagpupulong ay natalakay din ang ilang issue sa edukasyon tulad ng kawalan ng quality assurance ng technical vocational curriculum sa ilalim ng senior high school program. Ayon kay Romulo, ang mga programang inaalok ng DepEd para sa TVL track ay hindi kalidad, kung saan ito ay hadlang sa pag-produce ng mga karagdagang trabaho at sinabing ang pagkakaroon ng dekalidad ng edukasyon ang susi sa magandang karera na tatahakin ng mga graduates. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bandang alas 5:45 ng umaga ngayong araw, ika-29 ng Pebrero, ay muli nang nakuha ng Coast Guard Public Affairs Service o CGPAS ang full access sa opisyal nitong Facebook page. Ayon kay PCG spokesperson CG Rear Admiral Armando Balilo, ang DICT ay nakipagtulungan sa PCG sa pagsasagawa ng back-end operations na humantong sa pagkakatuklas at pagtanggal ng 3 hacker na may pangalan sa Facebook bilang sina Fatima Hassan, Murat Kansu at Vicky Bates. Samantala ay nakatakda namang magsagawa ang DICT ng komprehensibong hardware check sa lahat ng ginagamit ng mga tauhan ng ahensya para ma-access ang kanilang mga opisyal na social media platform upang alisin ang mga natitirang bakas ng malware at palakasin ang cybersecurity nito laban sa potential breaches. Matapos mag-viral ang social media post kung saan kinagat umano ng surot ang ilang pasahero ay nakarating naman ito sa Manila International Airport Authority o MIAA kaya't ipinag-utos ang paglilinis at inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Yan ang balitang hatid ni Deniza Lopez. Agarang inspeksyon at paglilinis sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang ipinag-utos ng Manila International Airport Authority o MIAA dahil sa surot na mayroon sa pasilidad nito. Ang surot na reklamo ay mula sa social media post ng ilang pasahero na nag-viral kung saan kinagat umano sila sa kanilang kinauupuan sa NAIA Terminal 2 at 3. Humingi naman ng paumanhin ng MIAA sa mga biktima at tiniyak na re-resolbahan nito ang issue. Payag ni MIAA General Manager Eric Ines, ipinag-utos na nito sa mga terminal managers na magsumite ng report sa kanya para sa nangyaring insidente. Kabilang din sa direktiba ang pagsasagawa ng inspeksyon at disinfection sa mga pasilidad ng NAIA. Ito'y matapos makumpirma sa isang investigasyon ang 2 pasahero na nakagat na surot kung saan agad din itong nirespondihan ng tulong medikal. Deniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay nahuli ng BRP Artemio Recarte o PS-37, isa sa mga barko ng Navy na nakatalaga sa Naval Forces Eastern Mindanao Area of Responsibility, ang isang motorized bangka na nagpuslit ng mahigit 1,800 master case ng sigarilyo na nagkakahalaga ng tinatayang 28.6 million pesos sa kahabaan ng Balut Island sa Davao Occidental. Ilalim ng Operational Supervision ng Naval Task Force 71, ay nagsagawa ng territorial defense operations malapit sa mga dagat na nakapalibot sa Balut Island. Nahuli ang nasabing bangka kasama ng 25 tauhan nito. Magsagawa ng imbestigasyon na pag-alaman ng boarding team ng PS-37 na galing sa Tawi-Tawi ang motorized boat at nadiskubring nagdadala ito ng mga iligal at hindi rehistradong sigarilyo patungo sa Malita, Davao Occidental. Sa pagsisikap na palakasin ang produksyon at pananim at masiguro ang seguridad ng tubig sa lugar, sinimulan kamakailan ng Philippine Air Force, Department of Agriculture at Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa Isabela at Cagayan. Ang mga miyembro ng 900
Air Force Weather Group ay matagumpay na nagdiskarga ng humigit kumulang 800 kilo ng sodium chloride sa cloud formation sa southern Cagayan at northern Isabela noong ika-25 hanggang ika-26 ng Pebrero gamit ang isang civilian Piper Nabajo aircraft. Sa usaping batas trapiko ay patuloy na pinapaalalahanan ng Land Transportation Office o LTO ang bawat transport groups at road users na sumunod at maging disiplinado sa daan. Ang detalye sa balita ni Daniza Lopez. Muling hinikayat ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang mga transport group at road users na ugaliing sumunod sa batas trapiko at manatiling disiplinado sa daan. Paliwanag ni Mendoza, ang pagsunod sa batas trapiko ay para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa daan at para na rin hindi makabala sa kapwa na gumagamit ito. Kamakailan lang ay nanawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga motorista na maging disiplinado para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya't inihayag ni Mendoza ang sapat na bilang ng mga enforcer para masubaybayan ang loading at unloading zones, bicycle lanes at mga pedestrian lane. Dagdag pa niya, makikipag-ugnayan din ito sa mga lokal na pamahalaan, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine National Police o PNP para sa pagpapaigting ng seguridad at disiplina sa daan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Naghandog ang South Korea ng 750 metric tons ng bigas sa Pilipinas bilang tulong sa ilang lugar sa bansa na naapektuhan ng nagdaang kalamidad kamakailan. Ayon sa Embahada ng South Korea sa Maynila, nakatakdang ihatid ang mga ito sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Davao at Sorsogon sa Mindanao na matatandaang sinalanta ng baha at lindol. Dagdag ni Embassy Deputy Chief Minister Sang Sung-man, bahagi ito ng grant aid sa ilalim ng Tier 3 program ng ASEAN Class 3 Emergency Rice Reserve. Susunod sa News Force. Lab for All inilunsad sa Tuguegarao City. BI hinarang sa NAIA ang 2 taong nagpapanggap na mag-asawa dahil sa trafficking. BOC idineklarang pwede ang pag-i-import ng drone sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Patuloy na sinusuportahan ng Department of Health o DOH ang Lab for All Caravan na inilunsad kamakailan sa Tuguegarao City, Cagayan Province. Pinamunuan ni First Lady Attorney Liza Araneta Marcos ang inisyatibong ito na may layuning makapagbigay ng libreng serbisyong medikal, konsultasyon at parmasyutiko. Nakibahagi rin si Health Secretary Teodoro Herbosa sa nasabing kaganapan at nakaisa sa pagbibigay ng iba't ibang tulong medikal. Pekeng asawa. Yan naman ang modus na nahuli ng Bureau of Immigration sa NAIA matapos tangkaing tumungo sa China, bunsod ng trafficking. Alamin ang iba pang detalye sa balitang ito. Isang Pilipina ang naisalba ng Bureau of Immigration o BI sa kamay ng isang dayuhang Chinese matapos itong mahuli sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ang dayuhang Chinese ay inaresto dahil sa iprenesenta nitong Peking marriage certificate kasama ang Pilipinang balak dalhin sa China upang maging biktima ng human trafficking. Base sa pahayag ng dayuhan, ang certificate ay prinoseso sa isang agency sa China kung saan nagbayad sila ng 40,000 piso para rito. Ayon sa ulat ng BI, ang nasabing modus ay laganap na sa bansa magmula noong nakaraang taon.
Pahayag naman ni BI Commissioner Norman Tansinco, madalas itong mangyari sa mga Pilipinang nagnanais mag-abroad sa China, kasama ang kanilang mga pekeng asawa na nagre-resulta sa potensyal na kaso ng trafficking. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng Bureau of Customs o BOC na ang pagdadala o import ng drone sa bansa ay pinapayagan na. Ipinaalala ng BOC na hindi na ito kinakailangan ng permiso, ngunit ang paggamit rito ay kinakailangan ihingi ng permiso mula sa CAAP o Civil Aviation Authority of the Philippines. Kasama na ang pagrerehistro dito, certificate ng controller, operator at special flight permit. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa regulasyon at registration requirements, tumungo lamang sa website ng CAAP. Balitang nakalap mula sa iba't ibang rehiyon, Center for Safety and Resiliency magsisimula na sa buwan ng Disyembre. Alamin ang kabuong ulat mula One Media Network Naga, Melvin Machado para sa balita. Siyam na bulan na sana nga halaton kang lokal na gobyerno kang Naga, magagamit na ang enot na parteng mahaman sa pinagtatrabahong Center for Safety and Resiliency niyaon sa Balatas New Development Area. November 2025 subot makukumpleto ang patrabaho sa Cesar. Ang detalye kang patrabaho ang pinagbiklad man subot kan mga taga DPWH sa meeting na pinag-atindiran kan Public Safety Office sa pamamayo ni Executive Director Rene Gumba. Sa meeting kasuudma with the DPWH and the contractor, mapuon ning initial na operation by December of this year, December 2024. So sarong phase na makukumpleto ninda, immediately uukuparunta as in ma-function ang Center for Safety and Resilience. So with that time frame, ang completion kang buong project is scheduled on November 2025. So as is pa itong schedule na ito. Sa mahahaman na Cesar, may 8 technological pillars na kinababalehan kang security surveillance, early warning system, cybersecurity, asin iba pa nagabos na kabase sa modernong teknolohiya. Ang mahihiling subot sa Phase 1 sa December, iyong kadikit na parte kanasabing technological pillars. A little of everything, hindi pa kunya, for example, pag sinabi natin ang target natin for digital mobile radio, kunyari 100, we can have muna 20, depende po. We can, but as we want to put everything in, so we can actually have the experience how this one, the expectation for the Cesar 1.0 will be delivered. Mientras tanto sa panahon na mag-operar ang Cesar na nakasandig sa modernong teknolohiya, tatampadan man subot ini kan mga personahe kan Public Safety Office bilang mga quick response team. Hali sa siyudad kang Naga sa Kabikolan, Melvin Machado nagbabareta para sa One Media Network. Sur, arestado ang isang estudyanteng bunsod ng pagkakaaresto sa isang buy-bus operation matapos mahuling ito'y nagtutulak ng droga. Para sa buong balita, tunghayan ang ulat na ito. Noong ika-27 ng Pebrero, bandang alas 5:40 ng hapon sa bayan ng Goa, Camarines Sur, inaresto ng Philippine National Police o PNP ang estudyanteng di umano'y tulak ng ilegal na droga sa isang buy-bus operation. Ang arestado ay kinilala bilang si alias Justin, kung saan nakumpiska mula rito ang isang pakete ng marijuana at teleponong gamit sa pagtutulak, pati na rin ang bayad rito. Agad namang sumurrender ang suspect sa mga otoridad at ipinaalam sa kanya ang paglabag sa batas. Matapos nito isinama ang suspect sa himpilan ng Goa para sa kaukulang disposisyon. Muling nagpaalala ang mga otoridad na ipagbigay alam sa kanila ang ukol sa paggamit ng ilegal na droga sa kanilang komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, LTFRB inanunsyo ang pagbubukas na aplikasyon para sa special permit na mga bus sa Semana Santa. Mas mahabang oras ng pagboto, planong ipatupad sa 2025 elections. Paglilinis at inspeksyon sa NAIA, isasagawa alinsunod sa direktiba ng MIAA.
Philippine Navy hinuli ang isang bangkang lulan ang 28 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes sa Davao Occidental. BI hinarang sa NAIA ang 2 taong nagpapanggap na mag-asawa dahil sa trafficking. PNP inaresto ang estudyanteng umano'y tulak sa isang buy-bus operation. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/1medianetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.